Huwag kang masyadong maingay, Myrna. Baka mamaya marinig tayo ng kapitbahay. Ikaw naman kasi. Huwag mo naman kasi akong kilitiin dyan. Alam mo namang malakas ang kiliti ko dyan, diba? Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa paghahangad ng misis ko na magkaroon po kami ng magandang buhay ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin. Magandang araw po sa inyo, Miss Love, pati na rin po sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Ako po si Patrick, security guard sa isang private school dito sa Pangasinan. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Magbantay sa gate, mag-check ng ID, at kung sino-sino ang mga pumapasok at lumalabas ng gate. Sa hapon, pagtapos na ang duty ko, diretso uwi na ako kaagad. Napakasimple lang ng buhay ko. Ang asawa kong si Kiana ay nasa Maynila. Nagtatrabaho bilang isang call center agent. Minsan lang sa isang buwan kung umuwi at madalas pa ay hindi nga nakakauwi. Sa bahay, kasama ko ang anak namin na si Kyle. 5 taong gulang pa lang, at ang nanay ni Kiana na si Myrna. Siya ang naiiwan sa bahay para mag-alaga kay Kyle habang wala ako. At sa totoo lang, Miss Love, maayos naman ang lahat. Hanggang isang araw. Galing ako noon sa duty. Medyo pawisan dahil mainit talaga ang panahon. Pagpasok ko sa bahay, tahimik at walang ingay ang TV. Hindi ako sanay. Ibinaba ko ang bag ko sa mesa at papasok na sana ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. At doon ko siya nakita. Ang nanay ni Kiana. Si Myrna. Kakalabas lang niya ng banyo noon. Nakatapis, basa pa ang buhok. May hawak pang isang tuwalya na pampunas niya sa balikat niya at buhok. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganoong itsura. Sa liwanag ng hapon na pumapasok sa may bintana, kitang-kita ko siya. Napakasimple lang ng ayos niya pero grabe ang dating. Hindi siya mukhang pabaya sa sarili niya. Maayos pa rin ang tindig niya. Napakakinis at napakaputi ng balat. At kahit may edad na, mapapatingin ka pa rin sa mga hita niya. Patrick, nandiyan ka na pala. Sabi niya na medyo nagulat din. Oo, kakarating ko lang po. Sagot ko at napalunok dahil parang natutuyo ang lalamunan ko. Napatingin naman siya sa sarili niya, tsaka bahagyang natawa. Kakaligo ko lang, hindi ko naman akalaing maaga kang uuwi. Oo, okay lang. Maaga lang po talaga ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi agad ako nakagalaw. Parang may kung anong nagbago sa paningin ko. Parang hindi siya basta nanay lang ng asawa ko. May kung anong kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag noon. O sige, magbibihis muna ako. Sabi niya at medyo nag-ayos bago dumaan sa harapan ko. Saglit lamang yun. Pero sapat na para may maiwan sa isip ko. Pati na rin ang halimuyak niya ay para bang naiwan sa ilong ko. Pagkapasok niya sa kwarto, tsaka lang ako natauhan. Ano ba yung iniisip mo, Patrick? Bulong ko sa sarili ko. Umiling ako at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Ilang minuto lang, lumabas na ulit siya. Nakabihis na. Simpleng damit lang pero maayos. Tumingin siya sa akin na parang walang nangyari. Oo, sa kanya wala. Pero pagdating sa akin, meron na. Sa totoo lang, hindi ako mapakali. Hindi ko maiwasang maalala yung nakita ko kanina. At kahit pilitin kong itama ang iniisip ko, bumabalik at bumabalik. Nasaan nga ho pala si Kyle? Tanong ko, pilit na binabago ang usapan. Nasa kapitbahay nakikipaglaro. Ganun ho ba? Tahimik ulit, pero iba na yung katahimikan. Para bang may namumuong bagay na hindi namin pareho binabanggit. Patrick? Tawag niya bigla. Ho? Saglit siyang tumingin sa akin. Diretso at hindi umiiwas. Pagod ka ba? Hindi naman ho masyado. Magpahinga ka na muna, ako nang bahala sa hapunan.
Tatawagin ko na rin mamaya si Kyle. Sige ho. Pero hindi ako umalis kaagad, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Na parang may sasabihin, pero hindi niya masabi. O baka ako lang yun. Mula sa araw na yon may nagbago. Napapansin ko na siya araw-araw. Yung bawat galaw niya, yung boses niya, yung amoy niya kapag dumadaan siya malapit sa akin. At minsan, nahuhuli ko rin siyang nakatingin sa akin, pero hindi siya umiiwas. Isang hapon nga, habang naglalaro si Kyle sa may sala, magkatabi kami ni Myrna sa may mesa. Patrick, sabi niya habang inaayos ang plato ni Kyle, hindi ba mahirap sa'yo na malayo si Kiana? Napatingin ako sa kanya noon. Siya naman ang may gustong lumayo eh. Wala naman tayong magagawa. Ilang beses ko na siyang pinigilan, hindi ba? Sabi ko sa kanya dahil pinagtalunan na rin namin ang pagpunta ni Kiana sa Maynila. Halos 2 taon na rin siyang nagtatrabaho doon. Dati kahit papaano, umuwi naman siya twice a month. Ngayon hindi na. Mahal daw kasi ang pamasahe. Hindi naman yun ang inaalala ko. Ang anak namin, nangangailangan din naman ng kalinga ng isang ina si Kyle. At ako, nangangailangan din ako ng kalinga ng asawa. Maya-maya, biglang nagsalita ang biyanan ko at sinabing, ang lalaki, may mga bagay na hinahanap din. Napalunok ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung saan pupuntang usapan. Po, may ina akong sabi noon. Pero hindi na siya sumagot. Tinitigan niya lamang ako. At ang mga sandaling iyon malinaw sa akin. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng pagbabago. Doon ko unang naramdaman na parang may mali. At imbis na umiwas, parang lalo pa akong hinahatak papalapit. At doon nagsimula ang lahat. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Bumalik na ulit sa normal ang lahat. O at least, yun ang pilit kong pinapakita. Gigising ako ng maaga, duty na sa school, at uuwi ng hapon, kakain kasama si Kyle at si Myrna. Pareho kaming kumikilos na parang wala kaming napapansin sa isa't isa, na parang walang nagbabago. Pero sa totoo lang, meron. Hindi na nawawala sa isip ko yung araw na nakita ko siya mula sa banyo. Kahit anong pilit kong ibaling sa ibang bagay, bumabalik at bumabalik ang lahat ng alaala. At ramdam ko, hindi lang ako. May mga pagkakataon rin na nagtatama ang mga mata namin at hindi agad ako umiiwas. May mga sandaling tahimik lang kami pero parang may something. Parang may sinisimulan na pareho naming iniiwasan pa. Pero may isang bagay akong inaabangan. Ang pag-uwi ni Kiana. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Kung tutuusin, sabik na ako sa kanya. Hindi lang dahil namimiss ko siya, kundi dahil gusto kong ibalik yung dati. Yung normal, yung tama. Isang linggo akong halos nakaabang sa chat niya. Uuwi ako sa off ko, sabi niya kasi nung nakaraang araw. Kaya bawat araw binibilang ko. Hanggang sa dumating yung araw na yon, bandang tanghali, habang nasa duty ako, nag-vibrate ang phone ko. Nag-chat si Kiana. Agad ko naman tong binasa. Love, sorry baka next off na lang ako uuwi. May kailangan kasi kaming tapusin dito eh. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Labis-labis na ang disappointment ko sa asawa ko. Napabuntong hininga ko. Ilang buwan ko nang hinihintay tapos ganun lang. Okay, sige. Reply ko. Pero hindi ako okay. Hindi ko man aminin, pero ramdam ko ang inis. Yung pagod ng paghihintay, yung pakiramdam na parang palaging may kulang sa sarili ko. At hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yon kayang i-hold. Pare, napalingon pa ako. Yung kumpare ko, si Joel, nakasakay sa motorsiklo sa labas ng gate. Siya yung madalas sumusundo sa anak niya sa school. OFW ang misis nito. Oh, pare, anong balita? Tanong niya. Wala naman, sagot ko. Tara, inom tayo mamaya, pamparelax lang. Napaisip ako saglit. Ayoko sana. Pero sa estado ng isip ko ngayon,
Parang kailangan ko ng distraction. Sige ba? Sagot ko naman. Pagkatapos ng duty, imbes na dumiretso ko sa bahay, sumama ako sa kanya. Sa bahay nila kami uminom. Konting alak lang naman at kwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay at sa mga reklamo namin bilang mga lalaki. Mahirap talaga pare pag malayo ang misis. Sabi ni Joel sabay tagay. Oo pare, ramdam ko yan. Sagot ko. Lalo na kung matagal na. Na alam mo na. Wala tayong... Napangiti siya ng may ibig sabihin. Hindi na rin ako nakasagot pa. 1, 2, 3 hanggang nakailang tagay kami. Hindi naman ako nalasing ng todo, pero ramdam kong hilo na ako. Yung init ng katawan, yung pagiging magaan bigla ng pakiramdam, at yung unti-unting pagkawala ng kontrol. Bandang 9:00 ng gabi, nagpaalam na ako. Ano pare, kaya mo pa? Tanong ni Joel. Oo pare, kaya ko pa. Sagot ko naman, at sa awa ng Diyos, nakauwi naman ako ng maayos. Pagpasok ko ng bahay, tahimik na. Patay na rin ang ilaw sa sala, pero may ilaw pa sa kusina. At doon ko siya nakita. Si Myrna. Nakatayo sa harap ng lababo. Bagong ligo. Nakasando at pajama. Basa pa nga ang buhok niya at may hawak siyang baso. Oh, Patrick, andiyan ka na pala. Sabi niya. Natulog na si Kyle, kanina ka pa hinihintay. Hindi naman ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa matagal ko na rin kinikim-kim na nararamdaman. May problema ba? Tanong niya na medyo nag-aalala. Lumapit naman ako ng konti. Wala naman, sabi ko. Pero merong isa na baka pwede mo kong matulungan. Napakunot ang noo niya. Ano yun? Hindi na naman uuwi si Kiana. Saglit siyang natahimik. Ganun ba? Mahina niyang sagot. Pagod na akong maghintay. Dagdag ko pa. Ramdam ko yung bigat sa dibdib ko habang sinasabi ko yun. Patrick, sabi niya, parang gusto niya akong pakalmahin. Alam mo naman 'di ba? Tuloy ko. Ang lalaki may pangangailangan din. Napatingin siya sa akin. Yung tingin niya, hindi galit, hindi rin basta nag-aalala. Parang naintindihan niya ako. Ikaw din naman na nagsabi nun. Sabi ko sa mas mahinang boses na may mga bagay na hinahanap ang tao. Lalo na ako. Lalaki ako. Patrick, mas mahina na ang boses niya kaysa kanina. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko. Hindi agad siya sumagot. Pero hindi rin naman siya umalis. Daan-daan kong inabot ang kamay niya. Mainit yun at malambot. Hindi naman niya agad binawi. Doon ako lalong nanghina. Patrick, ano bang sinasabi mo? Bulong niya. Please. Sagot ko. Kesa naman maghanap ako sa iba. Hindi ko na alam kung tama pa ba ang ginagawa ko noon, Miss Love. Pero ang alam ko lang, hindi ko na kayang pigilan pa. Hinila ko siya papalapit at doon nahalikan ko siya. Isang iglap lang, pero sapat para magbago ang lahat. Parang tumigil ang mundo noon. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. At pagkatapos ng ilang segundo, bahagya niya akong tinulak papalayo. Patrick, nanginginig ang boses niya. Tapos bigla akong natauhan. Hindi to dapat. Sabi niya pero mahina. Pareho kaming natahimik. Pareho kaming humihinga ng mabibigat. Alam naming mali. Alam naming hindi dapat. Pero ang mas nakakatakot, hindi na namin maitatanggi na pareho ang nararamdaman naming dalawa. At nang gabing yon, doon tuluyang nabasag ang hangganan na pilit naming binubuo. Nang muli ko siyang halikan sa labi niya, hindi na siya nakatanggi pa. Matagal ka ng byuda, hindi ba? Bata ka pa naman, Myrna. At alam kong nangangailangan ka din. Pagbigyan na natin ang isa't isa, basta't walang makakaalam. At doon, Miss Love,
Tuluyan ang gumuho ang lahat. Sa isang iglap, napunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. At sa kusina naganap ang lahat. Kinabukasan parang pareho pa kaming nahihiya. Tahimik lang kami sa pagkainan. Nagkakatinginan pero hindi naman alam kung paano magsasalita. Si Kyle naglalaro na sa may sala at walang pakialam. Si Myrna, tila normal lang pero ramdam ko yung tensyon niya. Patrick bulong niya habang inaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Salamat ho, sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Pareho kaming naiilang at alam naming mali ang nangyari kagabi pero hindi rin naman namin maitatanggi na may naiwan sa bawat puso namin. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nasanay na rin ako sa mga sandaling nagkakasama kami ni Myrna sa bahay. Parang normal lang. Nagkakakwentuhan, nagtatawanan habang naglalaro kay Kyle. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may init na palihim na naiiwan sa pagitan namin. Hanggang sa muling may nangyari. Isang gabi, bandang 11:00 na. Tahimik na lahat sa bahay. Tulog na ang anak ko, nakatabi ni Myrna. Ako naman nagpapahinga sa kwarto. Maya-maya biglang pumasok si Myrna. Patrick, malambing ang tinig niya. Napatingin ako noon. Hindi ko maintindihan ang tibok ng puso ko. Mabilis at kinakabahan. Bakit May ina kong sabi nang buksan ko ang pinto. Ngumiti siya at dahan-dahang lumapit. May kakaibang determinasyon sa mga mata niya. Tapos tumabi siya sa akin. Wala naman. Hindi kasi ako makatulog At namiss lang kita. Hindi na ako nagpakipot pa ng mga oras na yon. Alam ko na ang susunod na mangyayari. At alam kong sa mga sandaling yon, may mangyayari ulit sa aming dalawa. At hindi nga ako nagkamali. Saksi ang kwarto namin ni Kiana kung paano ko napasaya ni Myrna. Hanggang sa naganap muli ang pagtataksil namin. Ang pangalawang beses. Hindi na ako nakaramdam ng guilt. Para bang hinayaan na lang namin ang aming mga damdamin. Pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Lumipas ang mga linggo. Bawat araw nakasama ko siya, may halong kilig na at takot na baka mamaya may makakita o may makaalam. Ngunit hindi rin namin maitatanggi na unti-unti mas lalong lumalalim ang damdamin namin para sa isa't isa. Hanggang sa isang buwan, umuwi na rin si Kiana. Ilang araw bago siya dumating, pinaghandaan ko ang sarili ko. Gusto kong maging maayos ang lahat. Ngunit alam ko sa sarili ko na may nagbago na. Kinagabihan ng pag-uwi niya, ramdam ko ang tensyon. Magkasama kami sa sala, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa Maynila. Tumatawa siya sa mga kwento niya habang ako'y nakikinig lang. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ibang damdamin ang nangingibabaw sa isip ko. Kahit kasama ko ang asawa ko, iba ang naiisip ko. Si Myrna, yung init ng huling gabi namin. Yung tingin niya kanina sa may kusina ay hindi rin maalis sa utak ko. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko maiwasang maalala ang huling halik namin sa isa't isa. Ang balambing niyang tinig, ang init ng katawan niya, at ang pakiramdam na sa isang sandali, parang amin lang ang mundo. Si Kiana, nakangiti sa akin. Pero ako, ang isip ko, nasa nanay niya. Nung gabi habang hinahalikan ako ng misis ko, parang wala akong kagana-gana. Pero dahil ayokong magduda siya, pinagbigyan ko na. Kung noon ay sabik akong umuwi siya, ngayon ay hindi na. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Alam kong mali. Alam kong dapat makatuwiran. Pero hindi ko rin kasi mapigilan ang damdamin ko. At sa gabing yon, natutunan kong minsan, kahit sa tabi ng tamang tao, ang puso ay maaaring patuloy na tumawid sa hangganan. Kinaumagahan,
Umalis si Kiana, kasama si Kyle. Igagala raw niya muna ang anak namin. Pumayag naman ako pero hindi na ako sumama. May gagawin pa kasi ako sa school pero uuwi rin ako bandang tanghali. Inaasahan ko na pag-uwi ko, nakauwi na rin ang mag-ina ko sa bahay. Pero pagdating ko wala pa sila. Ang nadatnan ko si Myrna. Natutulog pa sa may sofa at masarap ang tulog niya. Oh, nandiyan ka na pala. Marahil ay nagising siya dahil sa presensya ko. Kakarating ko lang din. Sagot ko. Tumayo siya at pumunta sa kwarto niya. Pero imbis na pumunta rin ako sa kwarto ko, sumunod ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero kasi namimiss ko siya. Patrick, baka mamaya umuwi ng asawa mo. Sabi niya halatang nahihiya. Mamaya pa yun. Sagot ko at hindi ko napigilang halikan siya. Napatawa siya. Huwag kang maingay, baka mamaya marinig ka pa ng kapitbahay. Ikaw naman, alam mo naman kasing dyan ang kiliti ko, hindi ba? Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang init na matagal na naming pinipigil. At doon, muling may nangyari sa aming dalawa. Bandang 5:00 na ng hapon umuwi sina Kyle. Si Kyle, masayang-masaya at pagod mula sa lakad nila ng nanay niya. Sabay na silang pumasok sa sala. Pagkatapos si Kiana, 7:00 ng gabi, umalis na at bumalik ng Maynila. Maaga raw kasi ang pasok niya kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na ako nakakaramdam ng lungkot. Lalo na nung sinabi niyang aalis na siya. Di kahit hindi na nga siya mag-chat sa akin, hindi ko na siya hinahanap-hanap pa. Malayo na sa noon. Ngayon, parang tuluyan nang nawala ang init ng pagmamahal ko kay Kiana. Lumipas ang mga araw at bumalik sa dati ang lahat. Gising ako ng maaga para jumuti bilang CQ sa school. Katulad ng dati, si Myrna ang mag-aasikaso sa akin pati na rin sa bahay. Nagluluto, naghahanda ng pagkain, inaasikaso si Kyle kapag wala ako. Kapag nakaalis naman na ako, si Kyle naman ang aasikasuhin niya. Iyahatid niya sa school at binabantayan hanggang sa mag-uwian na. Hanga talaga ako sa biyanan ko. Lahat siya ang gumagawa na dapat ang asawa ko. Alam kong pagod na rin siya, pero hindi niya lamang pinapakita. Ang sakripisyo niya, ramdam ko araw-araw. Sinubukan kong sabihin kay Kiana, nung umuwi siya, na wag na siyang bumalik sa Maynila, na mag-resign na siya, na dito na lang siya magtrabaho para magkakasama kami. Baka kasi sa ganoong paraan, bumalik ang pagmamahal ko sa asawa ko. Baka kasi nahuhumalig lang ako sa biyanan ko dahil wala si Kiana sa tabi ko. Pero hindi siya pumayag. Ayaw ni Kiana. Ayaw raw niya kasing magtrabaho dito sa probinsya. At gusto niya sa Maynila. Yun yung sabi niya. Hindi ko na tinutulan pa. Alam kong malaya siya sa desisyon niya. Lumipas ang mga buwan. Pagdating ng kaarawan ni Myrna, sinorpresa ko siya. Isang maliit na regalo lang. Ang kauna-unahan niyang cellphone. Tuwang-tuwa talaga siya nun. Parang bata. At hindi ko makakalimutan yung ngiti niya. Tinuruan ko siya kung paano gamitin ang device. Kung paano mag-text, tumawag, mag-open ng apps. Habang tinuturo ko sa kanya, ramdam ko yung koneksyon namin. Hindi na lang basta nanay siya ng asawa ko. Hindi na lang basta manugang niya ako. Kundi parang mag-partner na talaga sa buhay. Kasama sa bawat gawain, ang simpleng pagtuturo ng cellphone, naging bonding moment naming dalawa. Napakaganda niya pagtatawa siya. Sa bawat bagong natututunan niya, tuwang-tuwa siya. At alam kong sa mga sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko kay Kiana. Sa kasalukuyan, Miss Love, ganun pa rin ang buhay namin. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko. Minsan naiisip ko, baka sa susunod ay malaman na ni Kiana kung anong ginagawa namin ng nanay niya. Parang may mabigat sa dibdib ko tuwing naiisip ko yun.
Pero sa kabilang banda, ramdam ko rin sa puso ko na si Myrna na ang mahal ko. Araw-araw, parehas kaming abala. Ako sa trabaho bilang CQ, siya sa bahay na araw-araw gumagawa sa lahat at nag-aalaga kay Kyle. Nakita ko kung gaano siya kasipag at kasaya sa bawat simpleng bagay. Lahat ng ginagawa niya, ramdam mo na para sa pamilya. At sa bawat sandaling yon, mas lalo kong naiintindihan ang damdamin ko. Hindi ko na hinahanap si Kiana. Kahit sa chat, kahit sa alaala, hindi na siya gumagambala sa isip at puso ko. Lahat ng atensyon ko na kay Myrna na. Ngunit minsan, sa mga tahimik na sandali, naiisip ko pa rin kung ano ba ang tama. Hindi madali ang nangyayari. Lalo na dahil alam kong may koneksyon pa rin siya sa buhay namin. At alam kong may epekto rin to kay Kyle, sa anak namin. Ngayon, habang nakaupo ako sa beranda pagkatapos ng hapunan, pinagmamasdan ko si Kyle na naglalaro sa may sofa. Si Myrna na abala sa pagliligpit ng pinagkainan sa kusina. Napahinga ako ng malalim, Miss Love. Ramdam ko ang init ng damdamin ko para kay Myrna. Pero alam ko rin na hindi tama ang lahat. Na mali. Dahil dito, naisip ko na kailangan kong humingi ng payo sa inyo. Kaya ako nandito sa channel na ito para humingi ng advice sa lahat ng listeners. Tama bang ginagawa ko? O baka naman may solusyon pa na pwedeng gawin sa nangyayari sa buhay ko? Ito po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Maraming salamat po. Muli, ako po si Patrick.